member ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Public Accounts. Congressman Ridon, Igan at Connie, good Good morning. morning po. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, dumulog na Supreme Court uli itong kampo ni VP Sara Duterte. Hinihingi nilang mag-issue ng TRO ang Supreme Court dahil may nakikita silang parang Paglabag abuse. na naman No, sa one-year bar rule, hindi raw properly endorsed at question pati yung mini-hearing. Well, alam po ninyo, una sa lahat, yung pong TRO, wala pong linabas ang Korte Suprema na TRO po kahapon. Aha. Pero pinapakomento lang po ang House at iba pa ho mga respondent. So, ang ibig sabihin po nito ay tuloy po yung mga pagdinig. Tuloy yung pagdinig sa April 14. Isasalang si Ramil Madriaga sa araw po na yon at lahat po ng mga dokumento relating to unexplained wealth, katulad ng BIR documents, tax returns, corporate records, at SAL-ends, no, ng ating po nga pangalang Pangulo, ay ilalatag po sa mga pagdinig po na yan sa darating pong linggo. Mhm. Pero sa nakikita ho ng ilan sa mga nakokomento po sa atin dito, no, sa aming programa, para bang parating nagiging takbuhan na ngayon ang Korte Suprema kapag ganito pong, of course, yung last year sa impeachment din, parang gusto ipahinto daw. Ano ang nakikita niyong senaryo? Kung sakasakali ho talaga ma-TRO, matatagalan. So, ibig sabihin ba nito, wala na at all na magkakaroon po ng trial? Wala na po ninyo, mataas po yung pagtitiwala ho natin sa Korte Suprema na hindi ho sila manghihimasok sa isang bagay na talagang poder po ng Kongreso. Hindi po nila ito ginawa nung nagdaang panahon at confident ho tayo na hindi rin po nila gagawin sa kasalukuyan pong panahon. At dito sa ikalawang impeachment complaint po laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. No? Pero very important lang din po syempre na ginagalang naman natin karapatan ng ating pong pangalang Pangulo dumalog sa Korte Suprema kung tingin niya she is aggrieved. No? Pero alam po ninyo yung mga binabanggit ho nila mga bagong bagay parang nakabatay sa kasinungalingan at ang sabi nga namin factual misrepresentation of what had happened. No? Kasi ang sinasabi nila mainly wala daw pong valid referral to the House Committee on Justice. Pero napanood ho natin lahat Yung pong referral po ay ginawa ng plenaryo mismo ng Kongreso nung pong araw na yon, noong Feb 26, 2026. At hindi po ito simpleng speaker lang po o House Committee on Rules. Yung po nag-refer sa House Committee on Justice. No? So yung pong binabanggit nila, talagang tingin ko nga, panlilin lang at pangloloko sa Korte Suprema at sa atin pong mga kababayan. Yung issuance sa subpoena, sabi ni dating Supreme Court Justice Adol Pascuna, medyo may nakita siyang mali doon na walang power. Dapat daw ang humingi ng subpoena yung nag-aakusa, hindi ang komite. Well, hindi din ho yun una sa lahat, gagalang ko siyempre si Justice Ascuna, no? Oo. Pero una sa lahat, hindi rin naman ho yun tamang sabihin kasi alam po ninyo, doon sa piskalya, at yan ho yung binabanggit ng mga abogado po na atin pong pangalan po, sabi nila, alam po niyo, kahit sa piskal, hindi pwedeng humingi ng dagdag ng mga dokumento at ebidensya. Opo. Hindi ho yung totoo. Kasi yung sa mismong manual na sinasite po nung panig po ng ating pong pangalan po, nakalagay ho ron. Ang sabi, may kapangyarihan ang piskal, prosecutor, na humingi ng subpoena, mag-issue ng subpoena ducis tecum at ad testificandum para ho magdagdag po ng mga dokumento at ebidensya dun sa kanila pong tinitignan pong kaso. Okay. So, ibig sabihin, kung akin to a preliminary investigation ang hearing proper po ng Kamara, talagang malaya pong kumuha ng dagdag pong ebidensya, dokumento ang atin pong committee. And more importantly, doon po sa Korte Suprema mismo, yung po nga kanilang decision on the first impeachment complaint noong nakaraang pong taon, sinasabi ho nila na meron po talagang karapatan ng House Committee on Justice to receive evidence. At ang evidence po na ito, hindi ibig sabihin kailangan at the time of filing of the complaint. Hindi siya fishing expedition. Opo, so ibig sabihin, hindi totoo yung fishing expedition na sinasabi ho nila dahil may kapangyarihan, may poder ang House Committee on Justice na kumalap po ng dagdag na mga ebidensya. Ay, reaction lang kasi 'di ba pinababasura din po ng kampo ni VP Sara ito pong impeachment complaints na 3 and 4 na siyang pinagbasihan nga po nitong sufficiency ng substance and form.
masasabi ho ba natin na Dalawag yung 1 year. meron bang basehan ba talaga pa sila dito sa pagsabi? Or is it safe to say na you've been very careful na talagang ma-observe lahat ng pwedeng magamit po laban po sa inyo? Ano po nyo, maingat ho talaga yung Kongreso na ho ngayon, no? Doon po sa kanilang paglalatag dahil we don't want to make any mistakes, no? Mhm. At this point. At sa totoo lang, nakakatuwa na ho yung marami sa mga bago ho nilang binabanggit. Yung binanggit ho ninyo na dapat ginank po ng Kongreso yung third and fourth complaint kasi ginank na rin naman namin yung first and second complaint. Wala ho nga batayan yun eh. Parang invento nga ho yung tawag namin doon. Kasi nga, alam po ninyo, sinabi mismo ng Korte Suprema in the first to third impeachment complaint, yung pong House Committee on Justice, empowered ho siya na talaga nga pag-usapan, alin ba yung basurang complaint, alin ba yung dapat pinapatuloy po ng mga complaints po natin. And more importantly, linilihis din ho nila yung ibig sabihin ng a 1-year bar rule. Alam po niyo, yung 1-year bar rule, umiira lang po yan pagka ho meron na pong referral from the plenary to the House Committee on Justice. No? Wala akong pinag-uusapan na 1-year bar rule pagka ho nag-junk ang House Committee on Justice ng isa o dalawang complaints katulad na ginawa ho namin nitong nagdaan. So, ano to, iniiwasan na lang humarap si Ramil Madriaga? Well, I think talagang iniiwasan hong maisalang si Ramil Madriaga at maisalang po para makita ng publiko yung pong mga tax Mga financial bank documents records. para Oo. maipakita po yung unexplained wealth, no? Oo. Ng ating pong pangalawang Pangulo. So hindi na due process ang kino-question dito kundi yung mailabas nga yung mga Sinasabing pertinent Ebidensya nyo, evidences. oo. Oo. Tingin ko tama po yung binabanggit nyo. And sa totoo lang, yung due process mo na binabanggit nyo, sa totoo lang, in each and every stage of the proceeding, even in next week, no? Pagka nagkaroon po ng hearing, malaya po ang ating pong pangalawang Pangulo na magpresenta ng kanya pong ebidensya, na magpresenta po ng kanya pong depensa. So, So wala akong masasabi na may pagbasag sa due process laban sa atin pong pangalawang Okay. Pangulo. so confident po kayo, tuloy-tuloy lang ito at wala na hong at makakapigil. makakaakit na sa Senado. Ibang bagay ho yung akit sa Senado dahil kailangan ng pagbatuhan po ito. Oo. Pero tingin ko yung proseso sa House Committee on Justice, tingin ko magtutuloy-tuloy po yun hanggang sa pinakadulo. Okay. Speaking of pagboto, sabi nyo nga, ibig sabihin ba nun talagang May 54 na sa komite. meron bang meron ba kayo Sobra-sobra. nararamdamang parang lumalarga para magkaroon ng loyalty check kay VP Sara dyan? Sa inyo po. Tingin ko wala naman po, no? Pero syempre, sa dulo-dulo naman ho, boto pa rin ho yun at konsensya ng bawat miyembro po ng komite at syempre sa plenaryo, bawat miyembro po ng Kongreso. So ayaw naman natin pangunahan po yung mga kasama ho natin kung ano ho yung kanila po magiging pagpapasya Alright. dyan po sa bagay po na yan. Congressman, salamat po. sa oras. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Bicol Saro Representative Terry Ridon.